Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay yung weekly Gabay Tarot reading for April 8 to 14, 2024. Para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo magka-relate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, ano po ang mga ganap sa week na ito? Ngayong April 8 to 14, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Spirits Guide, mga mensahe pa para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong week na ito, April 8 to 14, 2024. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius for this week, April 8 to 14, 2024. May nakita ko dito may kausap ka. Favorite person mo ito. Happy ka kasi na-prove niya na loyal siya sa iyo. Na nagbigay siya ng suporta sa inyo. Na very supportive po siya. It might be this is your favorite person, pwede din malapit na kaibigan, malapit na what I meant is family. Pwede rin. And some of you, may nakita ko dito na may bago kayong kaibigan. Basta po nakita ko dito ang suporta nila sa iyo. Nagbigay din ito ng advice sa iyo. Nagkaroon ka ng companion. It might be may lakad kayo ngayong week na ito na kasama yung favorite person nyo po. Okay? So this is loyalty also. And some of you na hired ngayon as katiwala. Some of you na hired ngayon as katiwala or humihingi kayo ng advice sa isang mentor, advisor, yung may well experience na sa isang business industry na naka-line up sa iyo. Pwede din na sa week na ito nagbigay ka ng tiwala sa isang tao. And pwede din na may isip-isip kayo ngayon na magkaroon ng pet. May bagong pet. Pwede din na bumili kayo ng pet ngayong week na ito.
Okay? Tapos may nakita ko ditong ending with new beginning. Ending with new beginning, nahirapan kayo sa pag-let go, nabibigatan kayo, nagkaroon po ng transformation, and nabibigatan kayo, kaya na-stress kayo. Pwede din na-stress kayo kasi may isang tao na sobrang stricto. Pwede din na ayaw makinig, yung katigasan ng ulo. May nakita rin akong may nakita akong closure dito, basta po ending with new beginning. Transformation. Pwede din nahirapan kayo sa pag-let go or sa pag-move forward. Like for example, lumabas kayo sa comfort zone nyo, nahihirapan kayo kasi may iwan kayo na pamilya, yung dating mong ginagawa. May nakita ako dito na may hawak kang libro, pwedeng nagbasa ka, nag-aral, nagkaroon ng self-study para may makuha kayong kaalaman. Ang alam ko dito nag-aaral ka para magkaroon ng skills para sa karagdagang income. Pwede din na may hawak ka ditong document. And may nakita ako dito na may clarity po. Nang dahil sa pagsaliksik, nagkaroon ng clarity, may natuklasan po kayong sikreto. Yes, may natuklasan kayong sikreto for this week. And ang mga mensahe po na para sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius. Expression. Open up your heart and connect with others. Express your creative self. It might be nag-open up ka ng ideas. Kasi marami kayong ideas, matalino si Gemini, Libra, and Aquarius. Nag-open up ka, shinare mo yung mga ideas mo, thoughts. Pwede din na, kasi ang ideas is a blessing. I consider that as blessings. Shinare mo sa iba, sa kagrupo mo, sa kakilala mo, yung alam mo, yung knowledge, shinare mo sa kanya. Kasi natutunan mo at na-realize mo marami kang nagawa dahil sa kaalaman na yan. So, shinare mo sa kanya kung ano yung idea mo, kaalaman mo, or experience mo. Maybe, some of you may tinuturuan ngayon. Yes. It might be may tinuturuan kayo ngayong week na ito. Express your creative self. Or dinidiscuss mo sa kanya yung plano mo. Okay? And this is wow. So claim this. Gemini, Libra, and Aquarius, sweet success. Sweet success, it is not difficult to get everything you want and enjoy it. Get what you want. So this is a go signal. And this is the clarification of my sweet success sa iyong mga ginagawa ngayong week na ito. So get you what you want. Get what you want. So sabi dito na hindi easy sa what I meant is easy sa inyo. Makukuha nyo talaga yung gusto nyo. Like for example, matatapos mo ng maganda yung mga ginagawa nyo ngayon. So get what you want. It is not difficult to get everything you want and enjoy it. So enjoy nyo po yung success po. Celebrate it. And syempre, yung success is a blessing yan, di ba? So, give acknowledgement. Magbigay pasalamat sa universe, sa ating Panginoon. Sa ating Panginoon. Tapos, celebrate it and enjoy. Kasi you deserve it naman. And i-acknowledge mo, magbigay pasalamat para tuloy-tuloy yan. Positive energy. Attract. Do not chase. Kundi attract kayo, mag-attract kayo. Okay? Spirits Guide. Energy para Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 8 to 14, 2024 for this week.
Move ko lang. Okay. Uli natin to. So, career and money. Spirits guide sa love life po, self-love, partnership, and romance. Si Gemini, Libra, and Aquarius for this week. April 8 to 14, 2024. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. May bago po tayong upload regarding po sa inyong April 2024 monthly Gabay Tarot reading. At may career and money monthly Gabay Tarot reading tayo for April 2024. At may April 1 to 15, 2024, first half of the month of April, Gabay Tarot reading po. So, tatlong video na po yung, bago. So, sa mga hindi pa nakapanood, panoorin nyo po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon na magsilbing gabay po sa inyo. Okay? So, okay. Gemini, Libra, and Aquarius, open na po yung schedule natin for booking. Sa mga gustong magpa-personal reading dyan, click nyo po yung description box sa baba ng video na ito. May link po dyan, i-click nyo po. I-message nyo ako sa messenger for inquiry and for booking. Okay? So, tingnan natin. Para hindi ko makalimutan. Tingnan natin yung repeating number. Okay, meron nga. Dalawa. So, this is 8-8 and 10-10. So, ano yung mga message niya? Okay. It's a sign, 8-8 is a sign of great success. Wow! It's a sign of great success, abundance, and prosperity. So, this is the clarification of your card here. Yung repeating number natin na 8-8, it is a sign of great success, abundance, and prosperity. It indicates that exciting and positive changes are on the horizon. So, your guardian angels or spirits guides are trying to prepare you for the wonderful opportunities that lie ahead. Wow, ang ganda. So, this is great success, abundance, and prosperity. Claim nyo po. So, yung isa is 10-10. So, this is personal growth and spiritual development. So, you are embarking for transformation, which is the clarification of your card here. Papasok na kayo sa transformation. You are about to embark on a transformative journey. Bagong journey.
Bagong journey of self-discovery and expansion. Ang ganda. So, it is a reminder na kailangan yung mag-tap into your intuition, connect to your intuition, and trust your inner wisdom. Sabi po dito. Wow, ang ganda. Personal growth and spiritual development, expansion. Magkakaroon ng self-discovery. And this is great success and abundance and prosperity. Piniprepare ka to prepare you for the wonderful opportunities that lies ahead. Wow, ang ganda. So, claim nyo yan, ha? Gemini, Libra, and Aquarius. Yung repeating number natin. Okay? So, So, let's proceed. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius for this week. Kailangan nyo daw i-exercise yung patience nyo. Habaan po yung patience nyo po. Slow down. Oo. Maaring nagkaroon ng delay. Delay sa travel, delay sa matagal mong hinintay. So, habaan ng pasensya at intindihin. And make yourself busy habang hinihintay mo ito. So, these delays are no accident. They are divinely timed to highlight an important realization. Something you need to recognize bago ka magpatuloy sa inyong gawain. So, kailangan yung i-recognize yan. So, time for reflection kung ano yan. Itanong nyo yung intuition nyo kung ano yan na dapat mong ma-realize, ma-recognize para dumating na yung delay. So, this lack of movement is reminding you to enjoy the process without being so focused on the outcome. So, enjoy mo lang. Enjoy the process. Okay? Next is, so, some of you, nakikita ko dito, na may nalaman ka na may taong hindi totoo sa inyo. And now, nakaranas kayo ng argument. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa kanya. Huwag kayong mag-give up. Sabi po dito, kung nagkaroon ng delay, huwag po kayong mag-give up. Okay? Kung delay yan, blockages, huwag po kayong mag-give up. And, kaya pala may disappointment dito. What I meant is, kaya pala may dito, argument. Kasi may tutol sa inyong desisyon. Ito yung blockages na tinutukoy. Meron kang naramdaman na pagkatalo, nawalan ka ng gana dahil may tutol eh. May tutol, may delay. Sabi po ng card dito na make a journal kung mahilig ka sa journal para it will lead you na maging mahinahon ka at masuri ang sitwasyon. Pwede mo rin na i-share mo ito sa inyong bagong kaibigan na hindi judger. If you felt defeated kasi hindi nakuha yung gusto mo, then kailangan natin tanggapin. Kailangan natin tanggapin yan and move forward. Huwag niyo pahirapan yung sarili niyo, ha? Tapos, kung delay man ito, kailangan talaga ng pag-intindi. Make yourself busy habang hinintay niyo ito. Okay? Tapos, kung may matigas ang ulo or stricto na tuto sa inyong desisyon, kasi nahihirapan kayo dito, apektado kayo sa kanyang reaksyon. Baka kailangan pong i-process yan. Para ma-let go nyo na yan. Okay? Tapos, kailangan nating intindihin na hindi lahat ng oras, hindi lahat ng panahon na may agree talaga sa ating mga gusto sa buhay. Na hindi lahat ng ating gusto ay marireceive natin. So, kailangan ng pagbalanse dito at pag-intindi. Embrace and accept, surrender, let go, and forgive. Move forward. Okay? So, sa career and money. Okay. Sa career and money, nagkaroon ng, lumabas din siya dito yung mahilig magmanipula.
yung taong insecure sa inyo, baka kasi tutol siya sa desisyon nyo kasi insecure. Tapos kailangan nyo talaga mag-connect sa inyong intuition po. Ito yung sabi kanina, di ba, sa 8-8 nyo, sa 10-10 nyo na kailangan nyo mag-connect talaga. Palakasin nyo yung intuition nyo. Sa mga bago dito, kung paano mag-connect sa inyong intuition, kung hindi kayo makapag-meditate, makapag-isip ng mabuti, take a long walk. Hindi na kailangan maggasta dyan lang sa labas ng village nyo. Take a long walk. Pwede din dyan sa bakuran nyo. Tapos early in the morning, walang ingay ng tao. Kung pwede kung pwede po. Yung walang ingay ng tao, walang ingay ng sasakyan, kung pwede po. Kung pwede. Tapos, tingin ka sa mga puno. Yung, i-feel mo yung, yung hangin, yung ingay ng mga dahon, yung mga huni ng mga ibon. Connect to the nature. Tapos kung naguguluhan na kayo, grounding, magpaa kayo sa lupa. Grounding ang tawag niyan. Then, anong tawag nito? Connect. Kausapin niyo ang earth. Kasi si earth is the most powerful thing to do na siya yung magbibigay ng balance sa ating energy. Kung gusto niyo yan, ha? Kung hindi niyo gusto, basta po, if ever man na nagawa niyo yung grounding, i-feel niyo yung breathing niyo para ma-appreciate niyo yung life. Then, meditate and ask a question. Kung may sasagot, intuition nyo yan. Kung ayaw nyo yan, iba-iba kasi tayo ng process anong tawag dito? Create an art. Like, for example, painting. Kung sunod-sunod na yan na yung intuition nyo. Or, kung mahilig kayo magsulat sa journal or diary nyo, leave out the first question. Kung tuloy-tuloy na yung sagot na yan, that is your intuition. Kung okay naman yung energy nyo, then meditate. Leave a one question. Kung may sasagot, yan yung intuition nyo. So, ang advice po dito, kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition kasi may isang tao na mahilig magmanipula at kailangan nyo malaman kung sino ito. Kailangan nyo malaman kung sino ito para magkaroon ng boundary. Na limit lang yung bigay mo sa kanya na information, na attention, kasi nag-iingat ka Hindi yan na nagde-degrade ka. Siyempre, kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition para malaman mo kung sino itong taong ito. Kung alam mo kung sino yung taong ito, then put a limitation para hindi kayo masaktan. Kasi I'm sure masakit tong magsalita tong taong to Okay? Tapos, believe in yourself. Believe in yourself, trust your intuition, and have faith sa universe na kaya mo. Huwag kayong mag-give up. Kung hindi nyo nakuha yung gusto nyo, then kailangan nyo tanggapin yan. I-surrender and move forward. Magplano. Maraming chances. So, kailangan nyong mag-listen sa inyong intuition para ma-redirect kayo sa inyong energies. Kung hindi nyo nakuha yung opportunity, marami pa pong darating. Basta, do not put blockages. Connect sa inyong intuition. Kasi kung mag-put ka ng blockages, kung mag-self-pity ka, kahit magsabi ka ng bad words, or nag-iisip ka ng negative, yan yung ma-attract nyo. Gusto nyo ba yun? Di ba? Hindi. So, ang gawin nyo is positive affirmation kahit nahihirapan kayo sa pagtanggap. And lahat ng worries nyo, isuko nyo kay God. Isuko nyo lahat. Kasi hindi nyo deserve na makulong sa inyong isipan, makulong sa kalungkutan, makulong sa kanyang sinasabi. Free yourself. Marami pa kayong gagawin, Gemini, Libra, and Aquarius. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Kung may nagsiselos sa inyo, then problema niya yan. Basta as long na clear yung intention mo sa yung sarili, sa kapwa mo, hindi na kailangan na mababatter kayo sa kanyang ugali. So kung na-confirm mo na nagsaselo siya, then intindihin mo. Hindi mo na kailangan i-explain yan. Lalo na kung kasamahan mo lang ito sa isang kumpanya or sa trabaho. Okay?
So this is the clarification of your card here, ending with new beginnings. Wow. So this is very good. I'm happy because Gemini, Libra, and Aquarius, nakikita ko dito na mawawala na ang blockages na nagdulot ng pagkawala ng trabaho, nagdulot na nakakulong kayo sa inyong isipan, nagdulot ng hadlang sa pananalapi, nagdulot sa yung hadlang sa inyong desisyon, yung tutol sa inyong desisyon. Nawala na po yung blockages. And, ano tong change niyan sa pagkawala ng blockages? Papasok na. May parating na biyaya na magbibigay daan sa iyo ng mas maunlad na panahon. Ito yung sabi ko sa inyo. I-process nyo yan. Don't create blockages kasi ang blockages, negativity, yan yung dahilan na magkakaroon ng delay, na hindi makapasok yung blessings na para sa inyo. So reminder po, accept and learn the past situation. Ito yung pagtatapos ng mapait ng isang mapait na sinapit. Naggaganap na po yung pagbabago. Basta po as long tanggap niyo yung pagtatapos. Kasi ang pagsuko, pag-surrender, mag-create kasi yan ng pakiramdam na kapayapaan at pasasalamat. Okay? So this is the complete cycle. This is growth and expansion. Yung sabi ko sa inyo na 10-10. Kailangan lang talaga ng pagtanggap. So, may nakita ko dito ang happiness and fulfillment. Kasi complete cycle eh. Nagkaroon ng pagkakaisa. Granted yung manifestation nyo, may fulfillment na nangarap. May fulfillment na naganap sa pangarap mo. Nakikita ko dito na masaya ka na. Excited ka. Masaya ka, excited ka. At may, small wins, yung celebration. Yung celebration, tapos this card focuses on achievement of a level of love and success na nagbibigay sa iyo ng serenity o katahimikan, satisfaction at pasasalamat. So this is the clarification of your card here. Okay? So, para sa mga single dyan, sobrang saya mo ngayon kasi gusto ka rin ng taong gusto mo. Plus points na yung may love at respect sa iyo. May love and respect kayo sa isa't isa. So your message sa mga single dyan, gratitude rampage, list 10 things you're thankful for. Okay, sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, masaya kayo, satisfied kayo sa buhay. Meron din dito na nakatanggap kayo ng sustento, support. So this love message for you is share your dreams together and encourage each other to make them a reality. So claim this achievement, happiness and fulfillment, success. Okay? Achievement of love and success po na nagbigay ng peace of mind. Yan yung pinaka-importante dito. And may reminder po dito. May reminder po na para sa inyo na lumabas kasi yung katigasan ng ulo. Di ba sabi ko dito na may matigas ang ulo, sobrang stricto, naging obsessive. Huwag kayong mawalan ng bagana. Kasi pag-uusap lang yan eh. Kasi nakikita ko naman dito na magiging happy kayo, nagkaroon ng pagkakaisa. So huwag kayong mag-hesitate na kausapin siya, magkaroon ng honest conversation. Okay? Okay. So ito, I trust. This is a reminder that even if you feel that others do not understand, you are get what you are doing. So ito yung sabi ko, it is not difficult to get everything you want and enjoy it. Get what you want. Kasi, ito si Gemini, Libra, and Aquarius is achiever yan eh. Gold digger, hindi gold ha. Gold digger si Gemini, Libra, and Aquarius. Makukuha niya basta pagsikapan lang po. Yes. Isa yan na natutunan ko sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius. Yung achiever kayo. Makukuha nyo basta may pagpaplano, pagpasensya, pagtangkap, pagsisipag, pagkaroon ng tsaka. Okay?
So it is no excuse to curl up and hide. Sure, you may need a little bit of space right now, but the world needs your gifts. You are more than worthy. So huwag kayo mag-give up ha. Baka mag-give up kayo or napanghinaan kayo ng loob, tapos nagkulong kayo, ayaw nyo na magtrabaho. No, huwag kayo mag-give up. Kailangan lang natin tanggapin na may araw talaga na hindi lahat ng gusto natin na makuha natin. Okay? Na hindi lahat ng tao magugustuhan tayo. So, kailangan natin tanggapin yan. That's a fact. Okay? Kasi hindi niya nagustuhan yung desisyon mo, tuto siya sa inyong desisyon kasi nagsiselos siya. Mahilig din siya magmanipula. Lumabas eh. Okay, a new romantic cycle begins. Wow! Ang ganda. So, good news to sa mga single. And, yes. Prioritize. Sabi po ni Archangel Matuton dito, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. So, magbigay ng blessing si Archangel Matuton sa inyo. Tutulungan ka niya para maging okay lahat yung mga gawain nyo. Para mabigyan ka ng motivation. So, huwag lang kayong sumuko at mag-connect kayo sa inyong intuition. Okay? So, that is your reading for this week. Gemini, Libra, and Aquarius, please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.